kapansin-pansin din ngayon na yung mga magkakaalyado dati, yun na yung nagkahiwalay at yung mga dating oposisyon, yun yung kaalyado ngayon ng kasalukuyan ding administrasyon. Wala nang malinaw na oposisyon din na pambato dahil nga parang yung mga dating oposisyon maka-administrasyon na rin. Para ang lehitimong oposisyon talaga ay itong mga pambato rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pagbabatayan mo ang line-up ng kasalukuyang administrasyon, do ito'y nanggagaling mula sa iba't ibang mga partido, wala talagang legitimate na galing lang talaga sa partido ng Pangulo, mula ito sa mga kaalyado nilang mga political party kontra dito rin sa PDP laban. Ano ang nakikita mo dito sa may laban ba ang tinatagurian nating bagong oposisyon? Well, basically kasi pag tinignan natin, totoo naman yun in politics, no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. No? So ito talagang mangyayari at mangyayari yan. Yung mga dati magkakampi, ngayon magkaaway, yung dati magkaaway, ngayon magiging magkakampi. Minsan nga, ang sinatawag pa natin dyan, no? The enemy of my friend is ano nga ito? The friend of my enemy is my friend, or something like that, no? So kasi pag tinignan natin yung konteksto ngayon, itong line-up ng ating Pangulo, there is no doubt it's already formidable as it is, no? Kasi when you look at the line-up, these are already seasoned, no? Seasoned, I don't want to call them old, no? I would like to refer to them as seasoned politicians. Marami sa kanila talagang nakapag-establish na rin ng maayos naman na track record sa Senado. And then may mga baguhan na nadagdag, no? Like Camille Villar and Abby Binay. But even these newcomers, no, hindi naman talaga sila totally bago sa larangan ng politika. And yung kanilang family line is already prominent politicians. You know, talking about the Binays and the Villars. No? So, and the thing is, they can launch a very formidable and convincing national campaign because they have the resources. No? So, individually, malakas. Malakas itong lineup na kinreate ng ating administration. And I think even without the blessing or the outright endorsement and the active participation of the president, I think they can really hold ground. That's how I see it. No? Pero not to be outdone, ito namang mga senatorials natin from PDP, they have already shown enough, should I say, experience and track record as well as expertise demand in lawmaking. Senator Bongo definitely, I think, will have a good place in the senatorial race. Same goes with, I believe, Senator Bato de la Rosa, no? Kasi syempre, these are the anointed ones of the president, and we know that President Duterte naman still has or still maintains that Duterte magic. So, I think kaya naman. Kaya lang, when you look at it, parang when you really compare them, like apples to apples, medyo pumapapor pa rin talaga doon sa administration block. Pero nakikita nyo po ba, kasi nga, itong sa administration block, halo-halo to talaga. Yung natin, yung political party system natin, anong nakikita mo, unlike sa ibang bansa, halimbawa kagaya sa Amerika, dalawa talaga, tapos may paninindigan talaga sila, hindi yan dito kasi kung sino yung mga nanalo, doon agad, maglilipatan yan. Ang daming mga political butterflies, wala talagang nag-stay sa isang political party. Ano itong dapat na makita rin ng taong bayan ukol dito sa walang paninindigan ng ilan sa mga politiko? Well, that's the danger when we do not really have a very good, stable, strong, and solid political party system. And what we actually maintain is the creation of alliances or itong tinatawag natin na coalitions. No? So, para sa akin, syempre, it really erodes the principle
and the idea of a political party, which of course stands for the advocacy and what they really try to aspire for. Pero yun nga po, dito sa Pilipinas talaga, we have a very weak political party system. No wonder we have a very strong dynastic system as well. Kasi ganun yan eh. Kapag mahina ang political party system, it normally gives rise to a dynastic rule. So that is typical of a Filipino brand of politics. So the way I see right now, maganda naman yung at least yung opposition, no? Talagang masasabi natin purely PDP laban, no? Or PDP talaga yung composition niya. Unlike itong sa administration slate, coalition talaga, halo-halo na mga political parties. So hindi mo na talaga maihiwalay kung ano ba talagang pinaglalaban ng isa over the other, so on and so forth. Hi Prof, si MJ po ito. Prof, Hi MJ, good opo, evening. nagre-resonate po sa taong bayan ngayon yung mga salitang traidor, yung manggagamit, treachery, pagtataksil, walang utang na loob. Prof, yung mga salitang yan, paano yan magre-resonate sa mga botante sa pagpili po ng mga kandidato? Considering from national to local, may mga ganong eksena sa politika. Well, totoo po yan, ano? Talagang kailangan sigurong malaman natin ano ba yung mga issue, ano yung pinag-ugatan ng pagiging taksil o pagiging traidor o yung pagiging manggagamit, ano? Bakit nasabi at bakit nabitawan yung mga ganong salita, no? And more importantly, siguro kailangan din natin tignan na karapat-dapat ba talaga tong mga tao na to? Siyempre, kung meron tayong ginawang hindi maganda over another person in the pursuit of our own political interest, definitely, it's a red flag, no? And if we try to look at it that way, siguro kailangan mas maintindihan ng taong bayan kung bakit hindi karapat-dapat na iboto yung mga ganitong klase ng mga tao. Kasi kung yung halimbawa kaibigan nila, kaya nilang traidorin, or kaya nilang pagtaksilan, no? To think meron na silang maayos na relationship with that person, no? What more yung kanilang mga hindi nila kilala, like yung constituents nila o yung mga boboto para sa kanila na alam naman natin after the day of the elections, kung minsan may mga pangako na talagang hindi na natutupad or hindi na nababalikan or hindi talaga totally naiintindihan or iniintindi ng ating mga politiko yung mga binitawan ng salita nung panahon na sila inaangpan niya. So I think we should be very discerning about this issue. Po, lalo na Prof, yung mga inendorso ng taksil o nagtraidor, no? Maapektuhan din yan. That's true. I think that is already given.